Magandang araw po, naririnig po ako? Opo, naririnig. Sige po. Pasensya na po sa boses, medyo paos lang. Ayan, magsimula na po tayo. Magandang araw ma'am, magandang araw Owan. Ako si Verna at kasama sina Kendrick at Chris Lord at kami ang ikalabing isang pangkat. At sa araw na ito ay aming tatalakayin ang mga isyong pangkalusugan ng ating bansa. Ngunit, bago po iyon, ay naririto ang isang pampasiglang gawain na hindi lamang po palaro, kung hindi magsisilbing, preview o paunang silip sa mga paksang ating mababanggit sa diskusyon. Upang ipaliwanag ito, naririto si Ginoong Kendrick Magmanlak. Magandang araw po sa lahat. Bago po natin simulan ang ating talakayan, magkakaroon po tayo ng maikling gawain na tinatawag na apat na larawan isang katawagan. Sa larong ito, mayroong apat na larawan na mayroong iisang koneksyon o tema. Layunin ng manlalaro na nahulaan ang isang salitang nag-uugnay sa apat na larawang iyon. Next po. Bale, ang sasagot na lang po ay pakitaas na lang po ng virtual na kamay. Yes po, Aisel. Ano po, World Health Organization po. Magaling, tama po. Sunod po. Sino pong nais sumagot? Franco? Department of Health po. Tama po ito. Sunod po, ang patatlo. Mayroon po bang gustong sumagot? Yes po, Karil. Kalusugan po. Tama po. Sunod po. Si Kyle naman po. Virus po ba? Or Pwede po, sakit pero hindi po yun yung mismong sagot. Malapit na po dun. Yes po, Sainil. Dengue po ba? Hindi po. Mr. Emilio. Bakit po ba? Tama po. Next po. Jezreel po. COVID-19 po ba? Tama po. At ngayon po, tapos na po ang ating aktibidad at para po umpisa ng aming talakayan, narito po muli si Binibining Bernalyn Umali. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakilahok. At ngayon ay atin na uumpisahan ang ating talakayan tungkol sa mga isyong pangkalusugan. Sa puntong ito ay gusto ko pong ipagbigay alam sa inyong lahat na kung sakali mang may nais po kayong ibahagi sa klase tungkol sa paksang tinatalakay, kahit wala po kaming katanungan, ay maaari po kayong magtaas ng kamay at ibahagi po ito sa lahat. Sa pagtatapos ng diskusyon, layunin po nating maipaliwanag ang iba't ibang isyung pangkalusugan sa Pilipinas, matukoy ang mga sanhi ng mga suliraning pangkalusugan, maipakita ang mga epekto nito sa mamamayan, maibahagi ang mga posibleng solusyon sa mga suliranin at mapataas ang kamalayan ng mga mag-aaral tungkol sa kalusugan. Ngayon, ang kalusugan ay ang pagkawala ng sakit o karamdaman. Ang isang tao pong walang sakit ay maaari nating sabihing mayroong mabuting kalusugan.
Ngunit, hindi po ito sapat na kahulugan ng kalusugan. Dahil ayon sa World Health Organization o WHO, ang kalusugan ay isang estado ng pagiging masigla ng isip, katawan, at pakikitungo sa iba o yung sinasabi po nating pagiging physically, emotionally, psychologically, and socially healthy. Hindi po ito simpleng kawalan lamang ng sakit, kapansanan, o iba pang karamdaman. Ang kalusugan ay karapatan ng lahat ng tao sa mundo. Maging mayaman man o mahirap, walang pinipiling edad, kasarian, paniniwala o relihiyon ang pagkakaroon ng karapatan sa kalusugan. Ito ay isa ring responsibilidad sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Sa madaling salita, ang kalusugan ay para sa lahat at ito ay isang sa pinakamahalagang bagay na dapat nating tinatamasa sapagkat ito ay isang kayamanan. Meron nga po tayong kasabihan na health is wealth dahil ang pagkakaroon po ng maayos na kalusugan ang pundasyon ng pagkakaroon ng masaya at matagumpay na buhay. Ngayon, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang sektor ng kalusugan ng ating bansa ay kumakaharap sa maraming suliranin. Masasabing ang kalagayan ng kalusugan sa ating bansa ay hindi maganda sapagkat maraming mamamayan pa rin ang hindi nakakatanggap ng mataas na kalidad ng tulong pangkalusugan. Naririyan ang mga isyu sa kagamitan, sa mga profesional, mga pasilidad at marami pang iba. Una na dito ay ang kakulangan sa serbisyong pangkalusugan. Maraming pasyente sa pampublikong ospital ang nagsisiksikan dahil mahal ang pribadong pagamutan. Kaya nakapagdudulot ito ng kakulangan sa gamot, pasilidad, gaya ng mga kwarto at kama, at mga tauhan, gaya ng doktor at nurse. Umaabot po sa punto na nauubusan ng gamot at napupuno ang ospital, kaya naman mayroon ng mga pasyente sa pasilyo o hallway ng mga ospital na naka-folding bed lamang. Dahil dito, naapektuhan ang kalidad ng serbisyo at pag-aalaga sa pasyente. Mabalik lamang po tayo dito sa kakulangan ng tauhan o ng mga profesional. Maaari po natin itong maiugnay sa nakaraang paksa po na migrasyon kung saan ang dahilan po ng kakulangan ng tauhan ay dahil mas nais nga po nilang magtrabaho sa ibang bansa kung saan mas mataas ang sahod na makabubuhay sa kanilang pamilya. Naririto po ang ilan sa mga larawan ng estado ng pampublikong ospital sa ating bansa. Overcrowded po o madaming magkakasama sa iisang kwarto na nagbimistulang dikit-dikit na ang mga pasyente. Kagaya nga po ng sinabi kanina, ang ganitong sitwasyon ay nakaaapekto sa kalidad ng pag-aalaga sa mga pasyente. Ayon po sa resulta ng survey ng Pulse Asia, 63% ng mga Pilipino ang itinuturing na pangunahing pangangailangan ang kanilang kalusugan. Gayunpaman, ang sistemang pangkalusugan sa Pilipinas ay hindi pa rin gaanong nabibigyang importansya. Ayon naman po sa Department of Health noong taong 2009, ay may kabuuang 94,199 na hospital beds ang Pilipinas. Ito ay 1.04 na kama sa bawat 1,000 Pilipino. Ulitin ko po, 1.04 na kama sa bawat 1,000 Pilipino. Ito ay mababa kung ikukumpara sa rekomendasyon ng World Health Organization na 20 hospital beds sa bawat 10,000 populasyon. Mula sa mga datos na ito, makikita agad na talagang kulang ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang ospital at iyon ay ang hospital beds. Base naman po sa tala ng Philippine College of Physicians, 2 hanggang 3 doktor, nurse at midwives ang nagsisilbi sa bawat 10,000 katao. Tulad sa issue tungkol sa hospital beds, malayo ito sa rekomendasyon ng World Health Organization na dapat ay hindi bababa sa 23 na medikal na profesional ang nakalaan para sa 10,000 na ito.
Ito po, tinatawag din po itong high patient load. Ang high patient load po ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan napakarami pong pasyente ang kailangang tugunan o asikasuhin ng isang healthcare provider ng sabay-sabay o sa iisang panahon. Dahil po dito, nahihirapan silang mabigyan ng sapat na oras at atensyon ang bawat pasyente, kaya maaaring bumaba ang kalidad ng pangangalaga at malagay sa panganib ang kaligtasan ng mga pasyente. Dagdag pa rito, nakababahala rin na ang Pilipinas ay mayroon lamang 1:50,000 na ratio ng psychiatrist at populasyon. Ibig sabihin po, dun sa 50,000 na populasyon na yon, isang psychiatrist lamang po ang nakapag-aasikaso sa kanila. Ibig sabihin nito, iisa lamang ang psychiatrist para sa bawat 50,000 katao. Kaya napakahirap para sa maraming Pilipino na makakuha ng sapat na agarang serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Dahil sa kakulangang ito, mas tumatagal ang paghihintay ng konsultasyon at maaaring hindi rin agad matugunan ang mga kaso at lalong lumalala ang kondisyon ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Dahil po dito, ang panukala na Senate Bill 1157 o ang panukalang Medical Scholarship Program ay kinakailangan ng agarang pagpasa. Hindi lamang ito makatutulong sa mga mahihirap na nais makapag-aral, ngunit maaari ding itong solusyon sa kakulangan sa tauhan. Ang Senate Bill 1157 po o ang Medical Scholarship Program ay mayroong buong pangalan na an act establishing a medical scholarship program to ensure the availability of doctors in every province nationwide. Ang layunin po nito ay matugunan ang kakulangan ng doktor, libreng edukasyon sa medisina, serbisyo sa bawat lalawigan, mandatory returns of service, at pagpapalakas ng healthcare system. Ito po ay hindi naaprubahan, ngunit nagkaroon po ng programa na naisabatas noong taong 2020 na mayroong katulad na layunin lamang, kagaya ng Senate Bill 1157. Ito po ay ang Batas Republika bilang 11509 o ang Doktor para sa Bayan. Naririto po ang pagkakasunod-sunod ng mga bansa mula sa may pinakamahusay na sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Nangunguna dito ang Taiwan, South Korea, Australia, Canada at Sweden. Habang ang bansang Pilipinas naman po ay nasa ika-87 pwesto mula sa 110 bansa. Ibig sabihin, 87 out of 100 ang ating rankings. Ipinapakita nito na malaki pa ang kailangang pagbutihin ng Pilipinas pagdating sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan, mula sa kakulangan sa mga pasilidad, propesyonal at abot-kayang serbisyo para sa mamamayan. Bukod dito, maaring hindi rin sapat ang kahandaan ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta at serbisyong pangkalusugan. Dahil dito, nagiging hamon pa rin para sa maraming Pilipino ang makakuha ng dekalidad, mabilis at maasahang serbisyong medikal. Ngayon po, dumako naman po tayo sa kalusugan ng kaisipan o ang mental health. Ang kalusugan ng kaisipan ay tumutukoy sa kabuuang kalagayan ng ating isip, damdamin at pag-uugali. Ang kalusugan ng kaisipan po ay tumutukoy sa estado ng ating isip, emosyon at pag-uugali. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging okay sa araw-araw, kundi sa kung gaano tayo kakayahang mag-adjust sa stress, makipag-ugnayan sa iba, at gumawa ng makabuluhang desisyon sa buhay. Ito ay nangangahulugan na ang isang tao ay maaring sa mga sumusunod: nakakapag-isip ng malinaw at lohikal, nakokontrol ang emosyon tulad ng galit, lungkot at takot, nakakagawa ng tamang desisyon sa buhay, nakikisalamuha ng maayos sa ibang tao, at nakakaharap ng problema nang hindi agad sumusuko. Kapag maayos po ang mental health ng isang tao, mas nagiging matatag siya sa mga hamon.
mas may control siya sa kanyang mga emosyon, at mas nagiging produktibo sa pang-araw-araw na gawain. Sa madaling salita po, ang mental health ay kasing halaga ng physical health dahil pareho itong nakakaapekto sa kabuuang kalidad ng buhay ng isang tao. Next po. Problema ukol sa kalusugan ng kaisipan. Ang sanhi ng problema sa kalusugan ng kaisipan ay hindi lang iisang dahilan. Ito ay kombinasyon ng physical o biological, psychological, at panlipunan at kapaligiran. Sa biological na aspeto po, nandito po ang problema sa chemical sa utak o ang biochemical disturbances. Sa aspeto pong ito, ang imbalance ng chemical sa utak ay maaaring makapekto sa ating mood, pag-iisip at pag-uugali ng tao. Pangalawa naman po ang psychological na aspeto. Ito po ang mga traumatikong karanasan, matinding stress o matagal na emotional pressure na maaaring mag-iwan ng malalim na apekto sa mental stability ng isang tao. At ang panghuli po ay ang panlipunang aspeto naman. Ito ang kakulangan sa suporta, kahirapan, bullying at diskriminasyon na maaaring magpalala ng kondisyon ng isang individual. Tandaan, hindi kasalanan ng tao ang pagkakaroon ng problema sa kalusugan at ng kaisipan. Kaya mahalaga na maintindihan natin na ang mental health issues ay hindi simpleng kahinaan, kundi isang kondisyon na nangangailangan ng unawa at suporta mula sa ibang tao. Next po. Kaya sa Pilipinas, may mga batas na sumusuporta sa kalusugan ng kaisipan. Kabilang na po rito ang Republic Act No. 11036 o Mental Health Act at Republic Act No. 12080 o ang Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Dito muna po tayo sa Republic Act No. 11036. Nilagdaan bilang batas noong Hunyo 20, taong 2018 na may layuning magtatag ng isang pambansang pulisiya para sa kalusugan ng kaisipan ng mga Pilipino. Ang pangunahing layunin nito ay siguruhing may akses sa abot kaya at dekalidad na serbisyong nakatuon sa kalusugan ng kaisipan sa lahat ng antas ng pangangalaga habang pinoprotektahan ang mga karapatan ng taong may mental health conditions at itinataas ang kamalayan upang wakasan ang diskriminasyon at stigma sa lipunan. Ang Republic Act No. 11036 po ay upang matiyak na ang lahat ng Pilipino ay may akses sa abot kaya at dekalidad ng mental health services. May layunin din po itong protektahan ang karapatan ng mga taong may mental health conditions at bawasan ang diskriminasyon. Sa pamamagitan pong ito, mas inilalapit ang serbisyong pangkalusugan ng kaisipan sa mga ospital at paaralan at komunidad. Hinihikayat din ito ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mental health upang mas maraming tao ang maging mulat at hindi takot humingi ng tulong. At kasunod po ay dumako tayo sa Republic Act No. 12080 o ang Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Ayon po dito, ito ay nilagdaan noong Disyembre taong 2024. Ang pangunahing layunin ng batas na ito ay patatagin ang suporta para sa kalusugan ng kaisipan sa paaralan sa pamamagitan ng pagtatag ng mga mental health and well-being centers at paglikha ng mga permanenteng posisyon para sa mga school counselors. Layon nitong tugunan ang tumataas na kaso ng bullying at mental health issues sa bansa upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at pati na rin ang mga guro. Samantala dito naman po sa Republic Act No. 12080 na ito po ay nakatuon sa mga paaralan. May layunin itong magbigay ng mental health support sa mga estudyante at sa ating mga guro sa pamamagitan ng counselor at support centers. Dito po tinutulungan din ito na matugunan ang mga issue tulad ng stress, anxiety, bullying at iba pa upang mas maging ligtas at maayos ang environment sa paaralan. Sa ganito pong paraan, mas napapalakas ang emotional na kalagayan ng mga mag-aaral na mas
na mahalaga sa kanilang pagkatuto at pag-unlad. Next po. Ayon po sa pag-aaral galing sa National Institute of Health, tinatayang 11.3% to 11.6% ng mga Pilipino o mahigit 12 milyong Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kalusugan ng kaisipan at karaniwan na dito ang depression at anxiety. Next po. At ito po ang kaunting kaalaman tungkol sa mental health. Alam niyo ba na ang delusion ay maaaring bahagi ng mas malalim na kondisyon sa pag-iisip, tulad na lamang ng schizophrenia. Next po. Ngayon po ay dumako tayo sa sunod na ating tatalakayin. Ito po ang malnutrition. Ang malnutrition ay isang kondisyon kung saan malnutrition ay isa sa mga pangunahing suliraning pangkalusugan sa bansa na dulot ng kakulangan sa apat na masustansyang pagkain sa araw-araw na pamumuhay. Isa rin itong bunga ng limitadong kaalaman ng mga tao tungkol sa tamang nutrisyon at kung paano ito nakaaapekto sa kanilang kalusugan. Bali po, ang malnutrition ay isang kondisyon kung saan ang ating mga katawan ay hindi nakakatanggap ng sapat, balanse at tamang nutrisyon na kailangan para sa maayos na paglaki, pag-unlad at pang-araw-araw na paggana. Hindi lamang ito tungkol sa kakulangan ng pagkain at sa ilang pagkakataon, maaaring marami ang ating kinakain o ang kinakain ng isang tao, ngunit kulang naman ang sustansyang kaya nagkakaroon pa rin ng malnutrition. Next po. Noong taong 2023, 23.6% ng mga batang Pilipino wala pang 5 taong gulang ang nakakaranas ng stunting o ang tinatawag na pagkabansot sa paglaki, na nagpapakita ng pagtuloy at malubhang problema ng malnutrisyon sa bansa. Dahil dito, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na bilang ng mga batang apektado. Ang chronic malnutrition ay madalas dulot ng kakulangan sa tamang nutrisyon, prenatal care at seguridad sa pagkain. Nagdudulot ito ng permanenteng epekto sa pisikal at mental na pag-unlad ng mga bata at maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan at sa ekonomiya ng bansa. Next po. Ayon po sa pag-aaral, ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay malalaking salib kung bakit maraming pamilya ang hindi nakakakain ng masustansyang pagkain. Dahil dito, mas lumalala ang panganib ng malnutrisyon, lalo na sa mga bata at mahihirap na komunidad. Dagdag pa rito, ang mga lugar na apektado ng kalamidad ay mas nagiging vulnerable sa kakulangan sa pagkain na nagre-resulta sa mataas na kaso ng malnutrisyon. Ang malnutrisyon po ay hindi lamang bunga ng personal na kapabayaan, kundi kadalasan ay resulta ng mas malalaking problemang panlipunan. Isa na rito po ang kahirapan, kung saan maraming pamilya ang hindi kayang bumili ng masustansyang pagkain. Kasama na rin po ang kawalan ng access sa healthcare at nutrition education, kaya't hindi alam ng iba kung ano ang tamang pagkain para sa katawan. Dagdag pa rito ang epekto ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, na ang pinaka naaapektuhan ay ang mga mahihirap na pamilya, kung saan mas napipilitan ang pamilya na pumili ng murang pagkain kahit hindi ito masustansya. Isama na rin po natin ang kalamidad tulad ng bagyo at tagtuyot na nakakaapekto sa supply ng pagkain na nagdudulot ng mas mataas na risk ng malnutrisyon sa mga apektadong lugar. Bilang tugon po, ang pamahalaan ay nagpapatupad ng mga feeding program at kampanya para sa tamang nutrisyon upang mapababa ang bilang ng mga apektado at mapataas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng balanseng pagkain. Ayon naman po sa World Health Organization, ang kagutuman at malnutrisyon ay bilang sa pinakamalalaking banta sa kalusugan sa buong mundo at isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata sa maraming bansa. Dito po, ang pamahalaan ay nagpatupad ng mga feeding programs, nutritional supplements at mga kampanya para sa tamang nutrisyon.
ito po ay may mga layunin na hindi lamang mabusog ang mga bata, kundi matiyak na nakatatanggap sila ng sapat na nutrisyon para sa kanilang maayos sa paglaki at pag-aaral. Kasabay po nito, may mga informational campaigns din upang itaas ang kamalayan ng mga magulang tungkol sa pagkain at healthy lifestyle. Next po. At kaunti pong ulit kaalaman, alam mo bang maaaring kumain ng marami ang isang tao, ngunit ito ay malnourished pa rin? Ito po ang tinatawag na hidden hunger, kung saan kulang ang nakukuhang bitamina at mineral sa katawan. At dumako po tayo at pag-usapan natin ang HIV at AIDS. Human Immunodeficiency Virus o ang HIV. Ito ay isang espektro ng kondisyon na sanhi ng infeksyon ng Human Immunodeficiency Virus at ito ay walang makikitang sintomas ng sakit ang taong may infeksyon nito maliban sa simpleng trangkaso. Habang patuloy na kumakalat ang infeksyon, higit nitong sinasalakay ang immune system ng tao lalo sa mga white blood cells na tumutulong na labanan ang sakit. Dahil dito, lalong tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng karaniwang infeksyon katulad ng tuberculosis, opportunistic infections at tumor na bihirang dumadapo sa isang tao na may maayos na immune system. Ang HIV ay isang virus na dahan-dahang umaatake sa immune system ng katawan, partikular na po sa CD4 cells na responsable sa paglaban sa mga infeksyon. Habang patuloy na dumadami ang virus, humihina po ang ating immune system, kaya mas nagiging vulnerable ito sa iba't ibang sakit. Maaaring maipasa ang HIV sa pamamagitan ng mga sumusunod: pakikipagtalik ng walang proteksyon, paggamit ng isang hiringgilya o karayom, kontaminadong pagsasali ng dugo at mula sa ina papunta sa sanggol habang buntis, nanganganak o nagpapasuso. Maiwasan ang HIV sa pamamagitan ng ligtas na pakikipagtalik, programa para sa pagpapalitan ng karayom, paggagamot, at pagbibigay ng antiretroviral medication sa bata sa panahon na ito ay pinagbubuntis. Mahalagang linawin na ang HIV ay hindi na ipapasa sa simpleng pakikipag-usap lamang, pagyakap o paggamit ng parehong gamit tulad ng kubyertos o palikuran. Ito po ay naipapasa lamang sa direct contact sa infected body fluids tulad ng dugo, semilya, vaginal fluids at gatas ng ina. Walang ganap na lunas sa HIV, ngunit may mga gamot na tinatawag na antiretroviral therapy o ang ART na nakatutulong upang makontrol ang virus at pahabain ang buhay ng taong may HIV. Tandaan na ang antiretroviral na gamutan ay makatutulong lamang sa pagbagal ng pagkalat ng sakit upang magkaroon ng inaasahang normal na pamumuhay ang bata. Bagamat wala pong ganap na lunas ang HIV, may epektibong gamutan po na tinatawag na ito ang antiretroviral therapy o ART. Ito po ay hindi nakapapatay ng virus pero pinipigilan nito ang pagdami nito sa katawan. Dahil po dito na napapanatili ang lakas ng immune system at napapahaba ang buhay ng pasyente. Kaya sa tuloy-tuloy na gamutan nito, maaaring maabot ang tinatawag na undetectable status, kung saan hindi na matutukoy ang virus sa dugo at hindi na rin ito maipapasa sa ibang tao. At dumako po tayo sa Acquired Immunodeficiency Syndrome o ang AIDS. Ito ay ang impeksyon sa pinakahuling estado nito na karaniwang kinasasangkutan ng hindi inaasahang pagbaba ng timbang. Ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay ang pinakahuling yugto o ang pinakamalalang kondisyon na maaaring maranasan ng taong may HIV. Nangyayari ito kapag sobrang hina ng immune system dahil sa matagal na infeksyon ng HIV. Ito po, ang AIDS po ang pinaka-advanced stage ng HIV infection. Sa punto pong ito, sobrang hina ng immune system kaya
kahit mga simpleng sakit tulad ng ubo, trangkaso o infection ay maaring maging malubha at nakamamatay sa taong may AIDS. Maari din itong magdulot ng opportunistic infections at ilang uri ng cancer na bihirang maranasan ng taong may malakas na immune system. Kapag may AIDS ang isang tao, hirap nang lumaban ang katawan nito sa sakit. Madaling magkaroon ng malulubhang infection at maaaring magkaroon ng ilang uri ng kanser at iba pang komplikasyon. Mahalaga rin na maunawaan ang HIV ay hindi dahilan upang discriminate ang isang tao. Dahil sa tamang gamutan at suporta, ang mga taong may HIV ay maaari pa rin mamuhay ng normal, magtrabaho at makasalamuha sa lipunan tulad ng iba. Next po. Dito po ay meron po kaming table na kung saan nandito po ang pinagkaiba ng HIV at AIDS. Sa una pong hanay, sa HIV po ay virus at sa AIDS ay condition o syndrome. Ang HIV po ay isang virus na pumapasok at umaatake sa immune system ng isang tao at ito ang simula ng infeksyon. Samantala naman po, ang AIDS ay hindi virus kundi isang condition o syndrome. Ito ang huling yugto na nangyayari kapag sobrang lala na ng pinsala ng HIV sa katawan. Sunod naman po sa HIV ay ito ay umaatake sa immune system at sa AIDS ay resulta ng matagal na HIV infection. Ang HIV po ay direktang umaatake sa immune system, particular sa mga cells na lumalaban sa sakit. Dahil po dito, kapag natatalo na ay humihina ang depensa ng katawan laban sa infeksyon. At kapag umabot na sa AIDS stage, ibig sabihin ay sobrang hina na ng ating immune system kaya hindi na nito kayang labanan kahit mga simpleng sakit. Sa HIV po ay ito ay maaring walang sintomas sa simula. Ang HIV po ay maaring walang malinaw na sintomas o kaya ay parang simpleng trangkaso lamang. Kaya minsan hindi agad nalalaman ng tao na siya ay infected. Kaya minsan ito po ay nababaliwala lamang. Sa AIDS naman po, ito ay malubha at maraming komplikasyon. Mas malubha na ang kondisyon dahil maraming komplikasyon tulad ng opportunistic infections at iba pang seryosong sakit. At sa gamutan po sa HIV, nakakontrol ito sa pamamagitan ng gamot. Ang HIV ay maaaring makontrol sa pamamagitan ng gamot na tinatawag na antiretroviral therapy o ART. Ang gamot na ito ay hindi nakakapagpagaling pero pinipigilan nito ang pagdami ng virus sa katawan. Kapag nakontrol ng maayos ang HIV, maaaring mamuhay ng normal ang isang tao. At sa AIDS naman po, ito po ay sinyalis na sobrang hina na ng immune system. At sa panahon po ngayon, wala pa pong naimbentong lunas sa AIDS. At sa pag-usad ng sakit naman po sa HIV, ito po ay hindi agad nangangahulugang may AIDS. Ang pagkakaroon ng HIV ay hindi agad ibig sabihin may AIDS na ang isang tao. Ito po ay maaaring tumagal ng maraming taon bago ito umabot sa AIDS, lalo na kung may tamang gamutan. Ngunit kung hindi ito naagapan o nakontrol, doon pa lamang ito maaaring humantong sa AIDS. At ang AIDS po ay nangyayari kapag hindi po nakakontrol ang HIV. Kaunti po ulit kaalaman, alam mo bang sa tulong ng modernong gamot, ang HIV ay maaaring mapababa sa undetectable level kung saan hindi na ito naipapasa sa ibang tao. At ito po yung kanina pa na ART. At para po sa sunod, nandito po muli si Binibining Bernalyn Umali. Ayan, magtungo naman po tayo sa sunod na sakit at ito po ay ang dengue. Ang dengue ay isang nakakahawang sakit na dulot ng dengue virus na naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Karaniwan ito lumalaganap sa mga lugar na may naipong malinis na tubig kung saan nangingitlog po ang lamok at ang mga lugar na ito ay yung mga paso, gulong, timba o kahit saan na merong still water. Sintomas po nito ay ang mga sumusunod: mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng katawan at kasukasuan, at sa malalang kaso ay maaaring magdulot ng pagdurugo at pagkamatay kung hindi maagapan. So, ang lahat naman po siguro ay pamilyar sa dengue.
At ito po ang kontrobersya ng Dengvaxia. Alam niyo po yung Dengvaxia, yung itinurok nung elementary, bakuna daw po sa dengue. So ang Dengvaxia ay bakuna laban sa dengue na ginawa ng kumpanyang Sanofi Pasteur na ito ang unang dengue vaccine na ginamit sa malakihang programa. Noong taong 2016, naglunsad ang gobyerno ng malawakang pagbabakuna sa daan-daang libong estudyante. Pero noong taong 2017, may bagong datos na lumabas. Sinasabing ang bakuna pong ito ay ligtas at epektibo para lamang sa mga taong nagkaroon na ng dengue dati. Pero sa mga hindi pa po nagkakaroon ng dengue, maaari nitong palalain ang sakit kapag sila ay nahawa sa hinaharap. Ngayon, ang epekto nito ay sinuspinde at ipinagbawal ang paggamit ng bakuna sa Pilipinas. Pero humigit kumulang 800,000 bata na naturukan. Kaya po siya naging kontrobersya kasi ayun nga madami ng naturukan tapos tsaka lumabas yung datos na hindi pala sa lahat ay epektibo ang bakuna. May mga ulat ng pagkamatay ng ilang bata at maraming magulang ang nag-aakala na ito ay dahil sa bakuna, kahit hindi lahat ay napatunayan na direktang sanhi nito. At bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa bakuna. Samantala, formal nang nilagdaan ng mga pinuno ng Department of Science and Technology at Department of Health ang Memorandum of Agreement noong Abril 14, taong 2011 para sa magkatuwang na pagbuo ng solusyon sa mga pangunahing suliraning pangkalusugan ng bansa. Kabilang sa solusyong ito ay ang hakbang laban sa dengue. Una ay ang pamamahagi ng mosquito, ovicidal or larvicidal trap na may layuning pababain ang kaso ng dengue sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagdami ng lamok. Ikalawa naman ay ang pagpapatupad ng National Telehealth Service Program or NTSP na naglalayong pag-ugnayin ang mga doktor sa mga liblib na lugar at mga espesyalista gamit ang teknolohiya upang mas mapabilis ang konsultasyon at pagbibigay ng tamang lunas. Sa pamamagitan ng mga programang ito, mas napapalawak ang access ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan at mas nagpapatibay ang kakayahan ng bansa na tugunan ang sakit tulad ng dengue. Bukod dito, mahalaga rin ang pagsunod sa mga paraan sa pag-iwas ng dengue. Kabilang dito ang pag-aalis ng mga naipong tubig sa paligid, gumamit ng kulambo at insect repellent at panatilihing malinis ang kapaligiran. Ayan, kaunting kaalaman, alam mo bang hindi lahat ng lamok ay nakapagdudulot ng dengue? Ito po ay partikular lamang sa Aedes species. Ito po sila ang Aedes aegypti na mas kilala bilang dengue mosquito. Sila ang pangunahing nagdadala ng dengue at meron silang itim na katawan na may puting guhit. Napubuhay sila malapit sa urban areas o malapit sa mga bahayan. Nangingitlog sa malinis na nakatigil na tubig tulad ng sa timba, paso ng halaman, gulong, bote o lata. Ang isa pa ay Aedes albopictus o mas kilala bilang Asian tiger mosquito. Ito po ay nagdadala rin ng dengue pero hindi gasing aktibo sa urban areas kumpara sa Aedes aegypti. Sila po ay mas aktibo sa mga probinsya o sa mga lugar na maraming halaman. At nabubuhay sila sa labas kaysa sa loob ng bahay. Katulad ng una, nangingitlog din sa malinis na nakatigil na tubig tulad ng baon ng niyog, dahon o yung mga natural na lalagyan ng tubig, lumang gulong, bote o lata. Ang kaibahan nito sa Aedes aegypti ay kaya nitong mabuhay sa mas malamig na klima. Sunod naman ay ang COVID-19. Pamilyar naman po ang lahat dahil lahat tayo ay nakaranas ng pandemyang ito. Ang coronaviruses ay isang malaking pamilya ng mga virus na maaaring magdulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome at Severe Acute Respiratory Syndrome. Ang COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng hangin,
dahil sa pag-ubo, pagbahing malapit sa personal na pakikipag-ugnay, at paghawak sa mga kontaminadong bagay at pagkatapos ay paghawak sa bibig, ilong o mata. Mga karaniwang sintomas nito ay trangkaso, kawalan ng panlasa, kahirapan sa paghinga, masakit na lalamunan, pananakit ng katawan, allergic rhinitis, pagsusuka, labis na pagkapagod at pagtatae. Dati po ang mga naririnig ko ay ipinagsasawalang bahala po nila ang pagkakaroon nito dahil akala lamang po nila ay trangkaso dahil yun nga po ang karaniwang sintomas ng COVID. Ayan, dahil alam ko naman po na halos lahat lahat talaga tayo, hindi halos, ay nakaranas ay sumailalim sa pandemya ng COVID-19. Maaari po ba kayong magbigay ng naging epekto nito sa inyo? Maaaring sa ekonomiya, sa komunidad, o maging personal na epekto. Magtaas na lamang po ng virtual hand. Ano ang mga naging epekto po ng COVID-19 sa inyo? Naggawa ba kayo ng TikTok account? Meron po bang nais? Yes, Binibining Ali. Hindi po siya sa personal, pero sa pamilya ko po. Yung sa kapatid ko po, nahirapan siya sa pakikipag-socialize, pati na rin yung sa mga pamangkin ko. Kahit kunwari ay pakikipagkaibigan, hirap na hirap po sila. Yun lang. Salamat po. Next ay si Binibining Karil. So, nung panahon din po nung pandemya, isa po sa naging epekto nito yung siyempre po na hindi po tayo like napapalapit sa ating pong mga kaibigan. So, ang naging epekto po nun sa'kin, naggawa po ako ng mga accounts like yung roleplay account po or RP. Pero wala naman na po ako sa phase na yun. Yun lang po. Mayroon pa po bang gustong Salamat, Binibining Umali. Meron pa po bang gustong magbahagi? Ayan, so magtungo po tayo sa kasunod. Ayan, epekto ng COVID-19. Ang COVID-19 ay nagdulot ng malawakang epekto sa Pilipinas, kabilang ang matinding krisis sa kalusugan, pagbagsak ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, at pagkaantala sa edukasyon. Tinamaan ang mga mahihirap na sektor kung saan marami ang nawalan ng kita, lalo na sa transportasyon at konstruksyon. Nagdulot din ito ng mental health issues at pangmatagalang epekto sa kalusugan. Ayan, naririto po ang pangunahing epekto ng COVID-19 sa Pilipinas. Kagaya nga po ng sinabi kanina, naapektuhan po nito ang ekonomiya at trabaho, kalusugan, edukasyon, socio-ekonomiko at mental health ng mga tao. Hindi ko na po siguro ito masyadong ah, pagtut ah, bibigyan ng oras dahil malapit na tayong matapos. At malapit nang matapos yung oras pero may ilang sakit pa po. Kaya ibinibigay ko na po ang mikropono kay Ginoong Chris Lloyd. Palipat po ng slide. Ay, wait lang. Akin pa po pala ang hepatitis B. Pasensya na po. Ang hepatitis B ay isang malubhang infection sa atay na nagdudulot ng hepatitis B virus at umaatake at pumipinsala sa atay. Ang hepatitis B po ay hindi namamana. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa dugo at iba pang likido ng katawan o body fluids ng mga tao may virus gaya ng pakikipagtalik ng walang proteksyon, paggamit ng krayong o hiringgilya na kontaminado, paglilipat ng dugo o paggamit ng gamit na kontaminado ng dugo, at pagpasa mula sa ina patungo sa anak habang nanganganak.
At meron po ditong tanong, bakit naninilaw ang balat at namumuti ang mata ng mga taong may HBV? Meron po bang nakakaalam? Ayan. So, ang paninilaw po ng balat at pamumuti ng mata ng mga taong may hepatitis V virus ay dulot ng pagkasira o pamamaga ng atay. Kapag ang isang tao ay nahawahan ng hepatitis B, inaatake ng virus ang atay at naapektuhan ang kakayahan nitong iproseso ang bilirubin o isang dilaw na substance na nabubuo mula sa pagkasira o breakdown ng red blood cells. Dahil hindi na ito maayos na inailalabas o naipoproseso ng atay, naiipon po ito sa dugo at kumakalat sa mga tisyo ng katawan. Ito po ang dahilan kung bakit nagiging dilaw ang balat at mata. Isang kondisyon na tinatawag na jaundice at ipinapakita nito na may problema sa atay at nangangailangan po ng agarang atensyong medikal. Ngayon, magtungo naman tayo sa sunod na sakit ng polio at ito po ay tatalakayin ni Chris Lord. Ah, Magandang araw po. Ang una ko pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa polio. Ano nga ba itong polio? Ito ay isang nakakawang sakit dulot ng poliovirus. Ang virus na ito ay pangunahing kumakalat sa pamamagitan ng maruming tubig at pagkain at maaari ring maipasa mula sa tao patungo sa kabilang tao. Ang polio ay mapanganib dahil maaari itong magdulot ng pagkalumpo, lalo na sa mga binti. Sa mas malalang kaso, maaari nitong makaapekto sa paghinga at humantong sa kamatayan. Noong taong 2000, idineklara ang Pilipinas bilang polio-free ng World Health Organization. Ngunit noong 2019, muling naitala ang mga kaso ng polio sa bansa, partikular sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang kampanya sa pagbabakuna. Pagsapit ng 2021, naideklarang kontrolado ang outbreak. Ngunit nanatiling banta ang polio, lalo na kung bumababa ang bilang ng mga nagpapabakuna. Bukod pa po doon, mahalagang malaman na ang poliovirus ay papasok sa katawan sa pamamagitan ng bibig at dumadaan sa bituka. Sa simula, maaaring wala itong sintomas o parang simpleng trangkaso lamang tulad ng lagnat, pagkapagod, sakit ng ulo at pagsuka. Next slide po. Upang labanan ng polio, nagsagawa ang Department of Health or DOH ng iba't ibang hakbang. Una, ang malawakang oral polio vaccination campaign sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kalawa, ang pagsubaybay sa acute flaccid paralysis na isa sa mga unang palatandaan ng polio. Mahalaga ito upang agad matukoy kung may bagong kaso. Ikatlo, ang pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang immunization programs sa bawat barangay. At ikaapat, ang kampanya sa impormasyon kung saan hinikayat ang mga magulang sa pabakunahan ng kanilang mga anak upang maiwasan ang sakit. Dagdag pa po, nakikipagtulungan din ng DOH sa iba't ibang ahensya sa mundo tulad ng World Health Organization at UNICEF upang mas mapalakas ang kampanya laban sa polio. Gumagamit din sila ng house-to-house vaccination sa ilang lugar upang masigurong walang batang maiwan o hindi mababakunahan. Next slide po. Alam mo bang walang lunas ang polio? Tanging bakuna lamang ang pabisang paraan upang maiwasan ito. Kapag isang tao ay tinamaan ng matinding polio at nagkaroon ng pagkalumpo, ito ay maaaring maging permanente. Kaya naman ang pinakamabisang paraan upang labanan ito ay ang pag-iwas at ito ay sa pamamagitan ng bakuna. Next slide po. Ang sunod ko na pong tatalakayin ay tungkol sa sakit sa puso or cardiovascular disease. Ayon sa mga pag-aaral, ang sakit sa puso ay kabilang sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Ibig sabihin, napakalagang maintindihan natin kung ano ito, paano ito nangyari, at higit sa lahat, paano ito maiwasan. Ang sakit sa puso ay tumutukoy sa iba't ibang karamdaman na nakakapekto sa puso at mga daluyan ng dugo. Kabilang dito ang coronary artery disease, heart failure, at congenital heart defects. Nangyayari ito kapag may bara, kainan o abnormalidad sa puso, nakakapekto sa normal na daloy ng dugo sa katawan. Ngayon, ito naman po yung mga sintomas. Pananakit ng dibdib o chest pain, kadalasang parang may mabigat na nakadagan. Hirap sa paghinga, kahit hindi naman mabigat ang ginagawa. Irregular na tibok ng puso, maaaring sobrang bilis o sobrang bagal. Pagkahilo at madaling pagkapagod. Pamamanas ng paa, binti o tiyan, pamumutla
o pangangasul ng balat sa malalang kaso. Ang mga sintomas na ito ay senyales na may problema na sa daloy ng dugo o sa mismong puso. Hindi dapat ito binabaliwala dahil maaaring mauwi ito sa malubhang kondisyon tulad ng heart attack. Next slide po. Maraming sanhi kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso. Una, ang pagkain ng maalat at matatabang pagkain na nagdudulot ng pagbara sa ugat. Kalawa, ang kawalan ng ehersisyo na nagpapahina sa katawan. Katlo, ang labis na timbang o obesity nagpapahirap sa trabaho ng puso. Kasama rin dito ang paninigarilyo at labis sa pag-inom ng alak na direktang nakakasira sa puso. Mayroon ding mga ipinanganak na may congenital heart defect at ang iba naman ay nagkakaroon dito dahil sa komplikasyon ng ibang karamdaman tulad ng diabetes at alta presyon. Ang sakit sa puso ay nakakapekto sa kahit sino, subalit mas mataas ang posibilidad na magkaroon nito kung nabibilang sa alinmang sumusunod na grupo. Pagiging matanda, namamana sa pamilya, alta presyon, din malusog na pamumuhay. Ngayon, paano ito maiiwasan? Kumain ng masustansya at balanseng pagkain, mag-ehersisyo ng regular, panatilihin ang tamang timbang, tigil ang paninigarilyo, at bawasan ng alak, at regular na magpatingin sa doktor. Tandaan, kung may nararamdamang mga sintomas, agad na magpakonsulta sa doktor. Next slide po. Alam mo ba na parang pag-ibig ang puso? Kapag napabayaan, nasasaktan, at minsan tuluyang nasisira. Katulad ng pag-ibig, ang puso ay nangangailangan ng pag-aalaga. Kapag pinabayaan natin ito sa pamamagitan ng maling pamumuhay, unti-unti itong nasisira. Isa lang ito. Kaya kapag nasira, mahirap na itong ibalik. Next slide po. Programang pangkalusugan at tulong pinansyal sa Pilipinas. Ang huling tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa programang pangkalusugan at tulong pinansyal sa Pilipinas. Ang mga programa ito ay mahalaga dahil layunin nitong papabuti ang kalusugan at kabuhayan ng bawat Pilipino, lalo na sa mga nasa mahirap na sektor ng lipunan. Ang una po dito next slide po. Ang una po dito ay ang Republic Act number 11223 o Universal Healthcare Law. Ito ay isang batas na naglalayong bigyan ng pantay-pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan ang lahat ng Pilipino. Ilagdaan ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at layunin nitong masigurong bawat Pilipino, maging dito man sa bansa o overseas Filipino worker, ay otomatikong sakop ng health insurance program ng pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth. Sa ilalim ng batas na ito, ang bawat mamamayan ay may access sa iba't ibang uri ng serbisyo tulad ng preventive care o pag-iwas sa sakit, promotive care o pagpapalakas ng kalusugan, curative care o paggamot, rehabilitative care, at palliative care para sa malulubhang kondisyon. Layunin din ng batas na palawakin ang saklaw ng PhilHealth, papabuti ang doctor-to-patient ratio, matagdagan ng kama at kagamitan sa mga ospital, at makapagpatayo ng mga ospital sa mga liblib na lugar. Sa Pilipinas, isa sa mga pangunahing problema ay ang hindi pantay na distribusyon ng serbisyong pangkalusugan. Maraming ospital at doktor ay nakatuon sa mga lungsod, habang ang probinsya ay kulang sa pasilidad at health workers. Sa pamamagitan ng UHC Law, pinapalakas ang primary care system kung saan ang mga health center ay ang unang pupuntahan ng mga pasyente. Layunin itong maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa malalaking ospital at mabigyan ng agaran at abot kayang lunas mga karaniwang sakit. Next slide po. Pantawid Pamilya Pilipino Program or 4Ps. Ang programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahirap na pamilya sa Pilipinas. Ito ay sinabata sa ilalim ng Republic Act 11310 at pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala bilang DSWD. Layunin ng 4Ps na mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga batang Pilipino mula edad 0 hanggang 18 na taon. Ang DSWD ang punong ahensya ng pamahalaan na namamahala sa 4Ps. Ito na po ang mga layunin sa ilalim ng social development. Check-up para sa buntis at batang may edad hanggang 5 taong gulang, pagpupurga ng bulate ng mga mag-aaral edad 6 hanggang 14, pag-enroll ng mga bata sa daycare, elementarya at high school, mga sesyon na tutulong sa pagpapabuti ng samahan ng pamilya. Next slide po. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga benepisyong natatanggap sa ilalim ng 4Ps. Ano nga ba ito? May dalawang pangunahing uri ng tulong pinansyal. Una, ang pinansyang pangkalusugan. Ang bawat pamilya ay maaaring makatanggap ng 500 kada buwan o kabuang
6,000 kada sa isang taon. Layunin nitong matulungan ang mga pamilya sa gastusin para sa kalusugan tulad ng check-up, gamot at iba pang pangangailangang medikal. Ang ikalawa naman po ay ang pinansyang pang-edukasyon. Ang bawat bata ay maaaring makatanggap ng 300 kada buwan sa loob ng 10 buwan o 3,000 kada taon. At hanggang 3 bata lamang sa bawat pamilya ang maaaring mabigyan nito. Ito naman po ang mga kondisyon upang makatanggap ng benepisyong nabanggit. Una, mga buntis ay kailangan magpa-check-up bago at pagkatapos manganak upang masigurong ligtas ang ina at sanggol. Kalawa, ang mga magulang ay kailangan dumalo sa family development sessions kung saan tinuturuan sila tungkol sa tamang pagpapalaki ng anak, kalusugan, at responsableng pamumuhay. Ikatlo, ang mga batang hanggang 5 taong gulang ay kailangan regular na magpa-check-up at mabakunahan upang maiwasan ang sakit. Kaapat, ang mga batang edad 6 hanggang 40 na taon ay kailangang sumailalim sa pagpupurga laban sa bulate 2 beses sa isang taon. At ikalima, ang mga batang 3 hanggang 18 taon ay kailangang pumasok sa paaralan at may attendance na hindi bababa sa 85%. Ang 4Ps ay isang uri ng Conditional Cash Transfer Program. Ibig sabihin, ang tulong pinansyal ay nakadepende sa pagsunod ng pamilya sa itinakdang kondisyon. Dahil sa programang ito, milyong-milyong Pilipino ang natutulungan. Sa katunayan, higit 4.4 milyong benepisaryo ang kabilang sa programang ito at napasok pa sa National Health Insurance Program sa tulong ng PhilHealth. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po sa pakikinig at humihingi po kami ng pasensya dahil sumobra po kami sa oras. Muli, kami po ang pangkat-4 na nag-iiwan ng katagang sa bansang may sakit ang sistema, ang mahihirap ang unang nauubusan ng lunas. Marami pong salamat. Ayan, maraming salamat din. Tanong ko lang, kayo ba ay may klase after ng ating klase o wala naman? Vacant nyo? Wala naman po. Ayun, sige, sige. Sige, muli maraming salamat din sa pangkat-12 sa inyong presentasyon tungkol sa mga isyung pangkalusugan dito sa ating bansa. Okay, so unang-una nabanggit ng pangkat na ito yung kakulangan sa serbisyong pangkalusugan. Ano po, na kung saan ay maraming mga lugar sa ating bansa, lalo't higit yung mga nasa probinsya o nasa mga liblib o malalayong lugar ang kumbaga ay walang ospital, walang mga doktor at maging walang mga gamit pang medikal. Dahil po dito yung mga tao na naninirahan sa mga lugar na iyon ay walang access o hindi nakakakuha ng mga agarang lunas. Okay? So, marahil kayo ay na naranasan na ninyo na pumunta sa mga pampublikong ospital, sa BAT-MC at talagang pangitan natin doon, talagang nawi-witness natin yung mga kalagayan ng mga ah, tao doon. Ano po, maganda rin dahil nabanggit ng pangkat na ito yung tungkol po sa mental health, sa kalusugang pangkaisipan. Talagang tumataas yung mga bilang ng mga Pilipino na nakararanas ng ganitong uri ng problema bagamat hindi ito visible, hindi natin ito nakikita, pero talagang ito ay kailangan ding matutukan. Po, kumbaga kailangan na ring masira yung stigma, yung na kung saan yung mga tao ay nahihiya na pag-usapan yung kanilang nararamdaman, po. At gayon din nabanggit din yung tungkol sa malnutrition. Karaniwan ng mga nakararanas ito ay ang mga bata na nasa mahihirap na pamilya. Po, dahil dito apektado maging yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, maging yung kanilang edukasyon na pag-aaral. Okay. So inisa-isa rin ng pangkat-11 yung mga karaniwang sakit sa Pilipinas. Yang dengue, tuberculosis or TB, ano pa, yang HIV at AIDS, yung ah, COVID-19, ayun. At may mga solusyon naman dito, may ginagawa namang aksyon ang gobyerno, may mga programa, nabanggit po yan ng Group 11. Pero
kumbaga, hindi ito sapat. Ano, kasi unang-una sa lahat, marami pa ring mga health workers ang pumupunta sa ibang bansa. Ano, maganda dahil naiugnay ano ng grupo na ito yung migrasyon dito sa paksa natin. Ano, kaya kaya kakaunti yung mga, practitioners natin, health practitioners natin, yung mga doctors natin, nurses dahil, ah, marami ang nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa paniniwala na mas maganda ang opportunity doon. Okay. So, yon ano muli maraming salamat at pagbati kina Umali Vernalin, Magmanlak at Haranyo. Okay. So, last two groups na lamang ano sa araw ng Huwebes at tayo ay para sa makakaraos ano. At sa banda-banda riyan ako po ay magpo-post sa Gclass ng ating, huling paalala para sa gagawin nating, eksaminasyon sa susunod na linggo. Ano, at ilalagay ko na rin ang, ah, schedule kung kailan magtatalumpati ang bawat isa. Ano, kayo po ay hinati ko sa dalawa ha. Dahil ngayong Martes ay meron lamang tayong isang oras, eh di 13 mag-aaral ang magtatalumpati. Ano, 13 mag-aaral ang unang makakaraos. Ano, ito po ay alphabetical. Ano, mula kay Ani hanggang kay Dilay. Ano po, sa Huwebes naman, may 2 oras tayo, 27 mag-aaral ang magtatalumpati mula kay Dimailig hanggang sa dulo kay Ilagan. Okay po. So, ayun para alam niyo na kung kailan o anong araw kayo tatalumpati. Ano, so yun lamang. Gayon din ay nag-upload na pala ako ng link sa Google Class natin ng folder kung saan po kayo mag-a-upload ng inyong semestral project 'no. Sundin po yung mga paalala po doon ano. At yun, ako na ang nag-ano, sabi ko nung nakaraan ay si class rep ang gagawa ng drive, pero ginamit ko na lamang yung drive ko noong ako ay college, yung isa kong GCET ako para yun. Kasi itong drive ko ngayon na ginagamit ay, full storage na. So, ayun, kung may mga katanungan, magmensahe lamang sa akin, sabihin kung anong block ninyo, kung may mga concern ano. At yun, sige po, tayo po ay maaari ng umalis dito sa ating, Google Meet. Maraming salamat po at mag-iingat po ang lahat. Paalam. Maraming salamat po. Salamat. Thank you po. Thank you.